Iga, nandito nga tayo ngayon sa St. Luke's Medical Center kung saan nandito pa rin ang mga labi ni Kuya Germs at na pumanaw kaninang 3:20 a.m. At kasama natin dito ang kanyang pamangkin na si John Knight. At John, unang-una nakikiramay kami sa inyo, nakikiramay kami sa buong pamilya. Maraming salamat. Outpouring ng pakikiramay sa text, sa emails, pero parang hindi pa rin nag-sink in. But in behalf of Federico, na medyo ako na ang na-designate to speak for the family, mga apo niya, tsaka yung mga kamag-anak namin sa abroad, yung mga friends niya na nandito when he passed on kanina. We can thank you enough dahil yan ang kailangan ng katulad namin na dumaranas ng mga dalamhati na katulad na ganito. And it's a big loss sa amin. Hindi lang kayo ang nawalan, kundi ang buong industry, ang napakaraming kaibigan ni Kuya Germs. Dahil alam naman natin kung gaano ka mahal ng show business si Kuya Germs. At isa siya sa talagang nire-respeto dito sa industriya. Alam mo, Lar, kasi si Kuya Germs, hindi niya alam na ganong kalaki siya eh. Hindi niya alam na ganong katanyag siya, ganong ka-famous siya. Kasi kahit saan niya naman gusto, wala namang umaalalay sa kanya, gusto na niya pumunta. Yung humbleness niya, laging nandoon. Tsaka, hindi nga siya namimili ng tao. Maamable, kahit sino pwedeng lumapit sa kanya eh. Maraming makakapagpatunay naman yan eh. At yung sinabi nga ni Igan kanina, alam naman ng industriya, marami sigurong nakikidalamhati katulad ko. Kasi ako I'm very happy na I had a chance to work with him pa. Pero alam ko marami siyang mga pangarap na naipatupad sa lahat ng mga pinakamalalaking artista ngayon sa industriya ng pelikulang Pilipino telebisyon. So, meron na bang plano para dun sa mga gustong makita si Kuya Germs sa mga huling araw niya dito? Sa Mount Carmel, ang interment niya, hindi ko lang alam kung maaayos namin ngayong araw na ito, baka later today, pero sa Mount Carmel sa may Aurora Boulevard yan. Alam ko maraming gustong makita siya sa huling pagkakataon. Pero hinihiling din namin na sana mabigyan din kami ng kaunting panahon with him dahil napakabilis, Lar. Napakabilis eh dahil ang bilis. Hindi ko pa alam. Kahapon lang no ng umaga niyo siya dinala rito. Pwede mo bang ikwento sa amin yung kung ano yung mga nangyari kahapon bago niyo siya dinala rito sa St. Luke? Actually, ang last conversation namin was a few hours, several hours before. Maaga akong umuwi, mga 11 nasa bahay na ako. So pinatawag niya ako sa kwarto niya. Pinag-usapan namin, may taping, may pinatawagan pa siya mga guest namin sa supposedly taping namin ngayon. Magto 20 years na ang walang tulugan. Pinatatanong sa Resorts World kung pwedeng doon uli gawin yung 20th year namin dahil doon ginanap yung 50th year niya sa show business. Sabi ko, don't worry about it. Alam kong pagbibigyan lahat yung kahilingan mo kasi parang wala namang makahindi sa kanya. Binigyan niya ako ng coins na lahat yata binibigyan niya. Meron isang bayong doon sa side ng kama niya eh. Masaya siya. Only to find out na nung tinawag ako ng 7 o'clock kahapon ng umaga, mga 7:30, nakita ko siya sa bed niya na unresponsive, hindi kumikibo, at syempre, tinanong ko kagad yung nurse, ano ba nangyari, pero kinalo ko kagad siya. Being in the medical field, I know what I'm up to eh. Gusto kung may breathing pa ba siya, may pulse, may heart rate pa. Pero
Hindi ko makalimutan kasi he took a last deep breath kanina and then he became really totally motionless. So, talagang hinihintay ko lang itatakbo na namin siya sa hospital and na-revive siya eh. Na-revive. Pero at first, when we came in, talagang straight Straight line. siya. Talagang up to the last minute, last second, lumalaban siya. Hanggang ngayon, hanggang kanina nga eh. Bago talaga dineclare siya na wala na talaga. Talagang lumalaban. Binubulong, isa yung binubulong namin na kung gusto mo lumaban pero kung hindi mo na kaya, nahihirapan ka talaga, okay na kami. Okay na kami. Kumusta ang ibang members ng family? Sina Freddy, yung mga apo niya? Si Federico, syempre, hindi makapagsalita, hindi pa rin nagsisink in sa kanya. Kasi halos araw-araw, nandun na sa bahay si Federico, kahit na yung mga apo niya. In fact, the day before, nag-dinner lang kami dahil birthday ng sister ko nga, si Yvonne. We're very happy. In fact, pinost namin sa Facebook yun eh. Not knowing that the next day, although nagko-complain siya ng parang nasisikmurahan siya kasi may hyperacidity siya eh. Pinainom ko lang ng soft drinks tapos dumighay, nawala. Mga ganun lang naman ang complaints niya pero yung laging may complaint siya, masakit yung likod niya, kasukasuhan niya. Otherwise, yung laboratories niya okay naman eh. Kaya hindi namin alam eh. Pinag-didiskusyon na namin nung doktor kanina, medyo nagkaroon siya ng cardiac arrhythmia, yung tibok ng puso niya naging abnormal, kaya siguro hindi nag-function, kaya nag-pass out siya. And all throughout the day, bumigay yung kidney. He is starting to have pneumonia, so nag-start sa antibiotics. It was so fast. Because the day before, naglalakad kami, kumakain pa kami. So, wala pang schedule ng libing. Ang meron pa lang yung wake, no? Kasi may pamilya, yung mga kapatid ko, in fact, they're flying in already as we're talking. Nasa ICU pa lang. Magpa-fly na sila kagad. Plus, pag-uusapan pa namin kasi alam ko maraming nagmamahal kay Kuya Germs. So, Federico at saka buong pamilya will probably decide on the particulars kung kailan, saan. But definitely gustong mailibing ni Kuya Germs kasama ng lola namin eh sa may Loyola Marikina. And pinaayos ko na yon kasi when my mother died 4 years ago, the only sister ni Kuya Germs, pinaayos na namin yon. And dahil nariringgan ko na siya, o pag may mangyari, gusto ko walang ilalagay dito. So, yun ang wish niya actually. Kahit na hindi directly niya sinasabi. Kaya hindi namin ginagalaw yung part na yon. May nakausap na ba kayo dun sa mga close friends ni Kuya Germs, like si Tita Glo, si Ate Guy, si Vice Mayor Isko? Ang alam ko, nandyan ang buong clan ng Vera Perez, si Manaichu, si Tabechay, lahat ng halos clan ng Vera Perez nandyan. Naalam naman natin na extended family namin ng Vera Perez. Maraming salamat. At alam ko na nakausap niya si Ma'am Alice Eduardo. Yung lagi niya sinasabi, pinasasalamatan niya na fairy godmother niya. Na hindi ko alam kung alam na niya. Siguro now alam na ni Ma'am Alice. Tsaka yun, may mga tinawagan siya. But so far, yun yung kanina dito sa ospital, the Vera Perez's and the family. Kasi parang kinonfine muna namin because we really don't know what to do, how to announce it, how to go about it. Kasi it was so fast. And alam ko maraming curious, marami kung ano ba nangyari. Kasi alam naman natin na stroke nga siya a year ago.
So it was parang exactly 1 year kasi last year January 2 nung dinala rin siya dito yung nung magkaroon siya ng stroke. In fact, for the past 3 years, hindi kami nagki-Christmas dito ng mga sisters ko. Doon kami. Sinasapin lalo namin October pa yan na Tito Herman, punta tayo sa States para maiba naman. Huwag ka mag-alala. Meron tayong mga family naman kami ng mga doctors eh. Last minute, nag-back out siya. So, nag-back out din ako at saka yung sister ko na i-postpone na lang yung trip namin sometime in March. So, at saka alam niya, yun ang ano niya eh. Sabi niya, alam niyang meron akong show, itong ang Bituing Mo Lang Ningning, huwag ka nang umuwi. Parang gusto lang niyang, siguro ayaw niyang umalis, na huwag ka nang umalis din, mahihirapan ka. Ako pa nga ang iniintindi niya na baka mahirapan ka, maikli lang ang bakasyon mo, gano'n. Ibang tao pa rin ang iniisip niya. Dapat, I understand dapat meron kayong taping ngayong araw ng walang tulugan. So, anong mangyayari? Knowing Kuya Germs, sinasabi niya lagi, the show must go on. Oo, actually, nung gabi nung binigyan niya ako, kinakausap niya ako, alam niya may gala ako the next day. Tapos, may pinagtatawagan pa siya na mag-guest namin ngayon. So, nagre-rehearse yung mga bata kagabi. Hindi ko nga pinaalam sa kanila para kaano ko si Direct Bam, yung director namin, tsaka ang EP namin. Kausap ko yung mga PUM naman, si Ma'am Darling, si Miss Ruth, na sinabi kung pwedeng ipaalam na namin kay Sir Gozon, kay Mr. Duavit. Sabi ko, siguro they have the right to know naman what's happening. Pero I don't know the direction of all of this. So, pwedeng i-confine muna natin. So, as of early kaninang yesterday, tuloy yung taping namin. Kasi kay Kuya Germs, marama ka man na si Bat, the show must go on eh. Kaya hindi pa payag yan. So, may plano naman kaming I think this coming Saturday na magla-live kami. And nandyan lahat yung mga anak-anakan niya sa walang tulugan, tsaka lahat na nagmamahal sa kanya. At may plano ring dalhin siya sa network natin, sa GMA. Pinagpaplanuhan namin yun dahil alam kong hindi lahat makakapunta. So, dadalhin namin siya doon kasi yan ang bahay niya all his life. Hanggang sa huling hininga niya, ang pinag-uusapan namin, yun pa ring show namin na makapagpapasaya. Laging sinasabi niya sa akin yun, mahalin natin ito dyan. Yun kasi ang buhay niya talaga. A lot of the shows, they come and go. Pero ako, yun ang pinamana niya sa akin at pina-realize niya sa akin, mahalin mo kasi biro mo, 20 years na kami. Hindi ko nga alam na 20 years nang walang tulugan. Basta satisfied at saka alam niya marami siyang pinasasaya. Yan si Kuya Germs. So, uulitin lang natin, wala pang oras kung kailan siya madadala sa Mount Carmel. Siguro mamayang we'll keep them posted na lang sa Mount Carmel po. Hopefully mamayang gabi kung maayos namin lahat, mag-start na mag-viewing. And but again siguro hinihilingan namin magkaroon muna kami ng private moments, si Federico, mga apo niya lahat. And alam naman namin na maraming gustong makita siya maski man sa huling pagkakataon. And we will open that for all the people. Magkakaroon ng araw, no? Magkakaroon ng araw para sa kanila. So, Jan, maraming salamat at muli nakikiramay kami. Hindi lang kayo ang nawalan, lahat tayo nawalan dahil lahat tayo nagmamahal kay Kuya Germs. Ang buong showbiz industry ay nagmamahal kay Kuya Germs. Salamat, Jan. Maraming salamat. Maraming salamat. Okay. So, mga kapuso, balik po tayo sa studio.